only going over home. I know dark clouds will gather o'er me. I know my way is rough and steep, but golden fields lie out before me, where weary eyes no more shall weep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I'll soon be free from every trial. This form will rest beneath the sun. I'll drop the cross of self-denial and enter in my home with God. I'm going there to see my Savior, who shed for me his precious blood. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. The peace of God surpasses all that I can understand. It keeps my heart and mind secure in Jesus' loving hand. 7 PM na po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa, available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Palagi pong kagalakan sa amin na bawat linggo, palagi po tayong magkakasama. Binibigyan po ng panahon ng bawat isa sa inyo. Isang oras na may awit, patotoo at mensahe, ang hatid ng ating gawain. At purihin po ang Panginoon. Salamat sa ating mga masisipag na kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong kakilala, katrabaho, mag-aaral, at kung sino pa man na napapasahan natin ng link. Kaya naman palagi po tayong may bisita. Kaya kung bisita po kayo tonight, kung mapapakinggan niyo po at mapapagpala kayo sa gabing ito, mangyari po na makiisa na rin kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman muli niyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain, meron po tayong Facebook group, ipino-post po natin diyan. Puwede po kayong mag-comment, puwede po kayong magtanong, even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa pananalangin. Ang pangalan po ng ating group ay C4 Hope Meetings Group. At muli pong ipinapaalala, meron po tayong breakout sessions. Ayan, at isa pa po ulit, yung in-announce ko po last week, starting February, magkakaroon po tayo ng changes sa ating Safer Hope meeting. Ang ating pong Safer Hope meetings ay every other week na po. First Thursday, third Thursday, at kung may fifth Thursday. At
Suportahan din po natin ang ECC Hope Meetings. Every Sunday naman po yan, 7 PM din po. Ayun po ay second Sunday and fourth Sunday. Ayan. Magse-send din po tayo ng link doon sa ating group para makasama po namin kayo. At bilang pasimula, palagi po tayong nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At palagi pong kagalakan sa amin, kayo ay makasama natin sa ating Safe for Hope meetings. Ano po, wala po ang ating Kuya Lito at ating Kuya Johnny, kaya tayo po ay magpapatuloy. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Safe for Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya't wala po kami ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, sumabay po tayo sa awitin. Tanging Ikaw. Mula makilala ko ang iyong pagmamahal at tanggapin ko ang kaligtasang iyong laan. Sa piling mo ang buhay ko ay may kahulugan. Sa iyong mga pangako, binigyang karapatan. Sa iyong mga kamay, biyaya mo'y makakamtan. Sa bisig mo magmumula aking kalakasan, at sa iyong kandungan, doon ako mahihimlay, upang damhin pag-ibig mong walang hanggan. Ngayon at magpakailanman, ikaw ang aking kaibigan. Di ako pababayaan, di ako iniiwan. Sa oras ng kadiliman, ikaw ang siyang tanglaw. Ligaya ko sa sandali ng kapighatian. Kapayapaan nga kita sa oras ng kaguluhan. Aking moong magpakailan paman. Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kabataan kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, si Alex Picayo, at susundan po ng ministry through song ni Ate Diane Herosan. Ako po si Alex Picayo, pangalawang anak ni na Raymar Picayo at Annalyn Picayo. Ako po ay grade 9 student ng San Rafael National High School na bumabati po ng magandang gabi po sa inyong lahat. Simula pa man nang ako ay sinilang, kinagisnan ko na po ang pananampalataya kay Kristo ng aking mga magulang. Lagi po akong sumisimba kasama ng aking pamilya
tahimik na bata at napakamahiyain po ako. Noong bata pa po ako ay kilala ko na ang Panginoong Hesus dahil palagi akong umattend sa Sunday School. Pero hindi ko pa po lubos na kilala ang mga katangian ni Hesus bilang Diyos. Ang alam ko lamang ay siyang tagapagligtas upang magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. At alam ko rin na ang pagsamba tuwing araw ng linggo ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa Panginoon. Sa pakikibahagi at pakikilahok ng mga gawaing pangkabataan, pagbabasa ng Biblia, at sa pananalangin kasama ng pamilya, lalo na pag-araw ng Miyerkules at paghahayag ng salita ng Diyos sa pangunguna ni Papa, ay pinauunawa sa akin ng Diyos na ang pagsamba sa Kanya ay yung buhay na nakalulugod sa Kanya sa bawat araw sa pamamagitan ng may mataas na pagtingin sa Panginoong Hesus. Sa pagbabasa ng Biblia at pagbabahagi ng aking mga magulang sa kanilang nabasa, ay unti-unti kong nakikilala ang Diyos tungkol sa Kanyang mga katangian, Kanyang kagustuhan at Kanyang kinaayawan sa buhay ng tao, sa buhay ko. Sa Biblia at sa tulong ng mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos, ay ipinakikilala ng Diyos ang Kanyang sarili at kung sino naman ako sa Kanyang harapan. Napagtanto ko na walang kwenta ang mabubuti kong gawa kung ito lamang ang aking asahan ng ikaliligtas ko. Walang halaga ang mga bagay na pwede kong ipagmalaki kung ito ay iniisip ko na sa aking sarili lamang. Salamat sa Diyos na nagmamahal at patuloy na nagpaparanas ng Kanyang kahabagan upang ako ay mabago at patuloy na magpahalaga sa Kanya. Salamat sa mga salita ng Diyos na siyang nagpapaalala sa akin na dapat siyang pahalagan at dapat unahin. Sinasabi po sa Efeso 2:8-10 ay, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inahanda niya noong una pa man upang gawin natin. Napakalinaw po ng Kanyang mga salita at ang patuloy kong dalangin na ako ay Kanyang kahabagan upang magawa ko ang Kanyang kalooban. Sa Diyos po ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw naman wala sa buhay ko. Ang pansamantalang kinang nito at ligayang hatid agad maglalaho. Ngunit tubig kang pumawi ng upang tinapay ng buhay ko ay ikaw.
sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala nang makapapantay, napilak o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala na natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yamang matutumbas, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais ka ay makilala ka. Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw naman wala sa buhay ko, ang pansamantalang kinangito at ligayang hatid agad lalaho, ngunit tubig kang pumawi ng buhay, tinapay ng buhay ko ay ikaw, wala na naisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala nang makapapantay, napilak o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala na natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yamang matutumbas, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais ka ay makilala ka. Ngunit tubig kang pumawi ng uhaw, inapay ng buhay ko ay ikaw, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala nang makapapantay, napilak o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka, wala na natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yamang matutumbas, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais pa, wala na natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yamang matutumbas, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, ang nais pa ay makilala ka.
Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Maraming salamat kay Ranger Alex sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog ni Ate Dayan. Ngayon po ay handa natin ang ating puso at isip sa mensahe ngayong gabi. Ihahatid ng inyong lingkod, Brother Raymar Pecayo. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Papasalamat po tayo una sa Panginoon dahil ang gawain ito ay nagpapatuloy. Ito po ay dahil lamang sa Kanya, sa Kanyang biyaya kung bakit ang gawain ito ay nagpapatuloy pa rin at patuloy na marami ang nakakabahagi. Yan, salamat din po sa aming mga bisita ngayon. Nawa po, dalangin namin sa gabing ito ay kayo ay mahamon at masumpungan nyo yung tunay na pag-asa ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Yan, salamat Kuya Alex sa iyong ibinahagi, sa iyong patotoo. Tunay nga na sa biyaya din ng Panginoon kung bakit tayo nagkaroon ng tunay na kaligtasan, tunay na wala sa ating mga gawa. Hindi tayo maililigtas ng ating mabubuting gawa. Tanging si Kristo lamang ang siyang kumilos sa atin upang magkaroon ng isang ganap na kaligtasan. Yan, salamat din Ate Dayan sa iyong inawit. Tunay na walang pinakamahalaga sa buhay na ito kundi ang mas makilala pa si Kristo sa ating mga buhay. Higit pa ito sa ano pa mang bagay na pwede nating ipagmalaki. Pilak man o gintong lantay, sa Kanya hindi ito may papantayan. Pagkat si Kristo ang sukdulan at tanging kailangan ng tao sa buhay na ito, wala nang iba pa. Sa gabing ito, sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama, salamat po sa gabing ito na muli kami ay pinagbuklod nyo virtually. Maraming salamat po dahil ang gawain nga pong ito ay nagpapatuloy dahil lamang sa inyo, sa inyong biyaya. Dalangin namin na patuloy na umusal sa aming mga bibig, sa aming mga puso ang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba lamang tanging sa inyo, Panginoon. Sa gabing ito, kayo nga po ang patuloy na kumilos sa puso't isip ng bawat isa. Ihanda niyo po ang bawat isa na makikinig ng inyong mga salita. Ihanda niyo po ang aming mga puso na ito ay tanggapin, magpakumbaba kami at sundin ito sa aming mga buhay. Dalangin po namin na hindi lang kami mahamon, kundi ito'y patuloy na magbigay sa amin ng pagbabago at patuloy na pagkilala sa inyo, Panginoon. Amin ding inidadalangin ang koneksyon ng bawat isa, maging yung signal sa sipor, nawa po ay maging maayos, Panginoon. Dalangin namin maging ang lahat ng nakakonect ngayon ay hindi po magkaroon ng problema sa connection, nawa po ay maging maayos at maging malinaw ang kanilang pakikinig. Amin pong nilalapit din ang mga kapatid namin na dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Batid nyo nga po, Panginoon, kung sino sila. At dalangin namin na kayo nga po patuloy na umabot sa kanila. Patuloy na ang inyong kapangyarihan, ang inyong banal na spirito, ang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin ang inyong mayamang pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming magtiwala sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po muli sa bawat isa. At nagpapatuloy po yung ating tinatalakay na tema sa taong ito. Yan. Yan po ang ating tema sa taong ito, the sovereign power of the Almighty at work in the community, all for His glory. Ang soberanong Diyos, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at higit sa lahat, walang sino man ang makahihigit o papantay sa kanyang kadakilaan. At kaluwalhatiang sa Kanya lamang. Mga katangiang natatanging Kanya lang. Siya po ay Diyos na kumikilos sa Kanyang mga tinubos, sa Kanyang mga hinirang upang sila ay makapagbigay ng nararapat na pagpapahalaga, pagpupuri at pagsamba at buong kaluwalhatian na nararapat lamang sa Kanya. Siya po yung soberanong Diyos, Siya rin po yung kumikilos sa atin, sa bawat isa sa atin upang tayo ay makapagbigay kaluguran sa Kanya. At meron din po tayong team verse. At yan po nakapo sa screen. Awit 71:16 sa Tagalog po.
Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla katangiang iyo lamang. Makikita po natin diyan, kinilala ng salmista ang katangian ng Diyos sa kabila ng kanyang katandaan. Patuloy siyang umaasa at dumudulog kay Yahweh, patuloy na kinikilala ang katangian ng soberanong Diyos. At nandoon ang patuloy niyang pagpupuri, pagbibigay ng parangal at pagbabalik ng luwalhati sa Diyos lamang sa gitna ng madla. At ngayong gabi po, meron po tayong mga tanong. Ano po? Lagi po natin itong ginagawa. Yan. Yung una pong tanong ay, yung Diyos ba nakilala mo ay tunay na makapangyarihan o may limitasyon? Sa pangalawa naman po, yung Diyos nakilala mo, yung Diyos ba nakilala mo ay laging maasahan o kailangan pang puntahan kung saan-saan? At yung panghuli po, yung pangatlo, yung Diyos ba nakilala mo ay marunong sa lahat? Alam ba talaga niya ang tunay mong kalalagayan? Yan po yung mga tanong sa gabing ito na pagmumulan din ng ating tema, ng ating pag-uusapan. Yan. Ating pagbulayan yung mga tanong na yan, yung Diyos ba nakilala natin ay makapangyarihan? Siya ba ay laging maaasahan? Siya ba ay marunong sa lahat? Yan po ba yung kinikilala niyong Diyos? Para po sa gabing ito, meron po tayong topic. At ito po yung topic natin, 3 O's of God. Ano po yung tatlong O na ito? Yan. Omnipresent, omnipotent, at omniscient. Ano po? The attributes of the sovereign God. Ito po yung ilan sa mga katangian ng ating tunay na Diyos. Omnipotent, omnipresent, at omniscient. Ano po? Yan. Ito po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. At itong Diyos na ito ang tangi nating pag-asa. Ating pong unang tunghayan, yung unang niyang katangian, yung pagiging omnipotent. Ano po ba itong omnipotent? Sabi po dito, omnipotent, a God that has unlimited power and control over all things, able to do anything. The word omnipotent comes from the word omni, meaning all o lahat, and potent meaning power. Yan, makapangyarihan. Yan po yung omnipotent. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, walang bagay na hindi niya kayang gawin kung ito ay kanyang nais. Walang bagay na imposible o bagay na mahirap sa kanya kung ito ang kanyang kalooban. Ang tanong, ito ba yung kilala mong Diyos? Tingnan po natin yung sinasabi sa isang talata mula sa aklat ng Jeremias 32:17. Sabi po doon, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo, para sa iyo. Kinilala po ni Jeremias ang Panginoon Yahweh na manlilikha. At dahil dito, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay kanyang nilikha, lahat ay kanyang pag-aari, kung kaya siya ay Diyos na may kontrol at kapangyarihan sa lahat ng mga ito. Maging ang ating kaligtasan, hindi ito kailanman magagawa sa anumang kaparaan ng pangtao. Ito ay mangyayari lamang sa kapangyarihan at dakilang gawa ng ating Diyos. Gaya ng sinasabi po sa Lucas 18:18-30. Ito po yung kwento nung binatang mayaman. Kung tawagin ay si Mr. Dreamboy. Kasi nasa kanya lahat. Mayaman, may katungkulan sa bayan at talagang mabait. At maraming mga tao na nakapaligid sa kanya na nagpapatunay ng kanyang pagiging mabuting tao. Nagtanong itong binata kay Jesus kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam na natin ang istorya. Sabi ni Jesus, sundin mo iyong kautusan. At para sa binatang ito, siya ay nakakasunod mula pa pagkabata. Ngunit nung sinabi ni Jesus na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at pagkatapos ay sumunod sa kanya, ngunit sabi sa istorya, ano pong sabi doon, nalungkot ang binata at tumalikod at pagdakay umalis, patunay na hindi niya kayang sumunod kay Jesus. Sa isip niya, maliligtas siya sa kanyang pagiging good standing. Pero hindi.
Hindi kailanman sa ating magagawa para tayong maligtas. Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi sa Lucas 18, verse 26 and 27. Ano po sabi doon? Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Yan. God is impotent even in our salvation through Jesus Christ. God inherently possesses and exercises all power, ability, and strength. If God is omnipotent, una pong katangian, makikita natin ang pagiging omnipotent niya, there is nothing which God cannot accomplish. Lahat po ng bagay ay kaya niyang isakatuparan, lalo na kung ito ay kanyang kagustuhan. Hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman o ano paman para niya maisakatuparan ang mga ninanais niya. Wala pong imposible sa kanya. Ito po yung pangalawa. If God is omnipotent, all power is derived from God. Walang sino man ang makakapagmalaki sa Diyos dahil lahat ng kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Kanya. Dahil siya ay makapangyarihang Diyos, mayroon siyang kakayahang magpala, tugunan ang lahat ng pangailangan ng sanlilikha. Kung paanong ang araw ay sumisikat at kung paanong ang ulan ay pumapatak. At maging ang hangin na ating nalalanghap ay mula din sa Kanya. At mayroon din siyang kapangyarihang humatol at magparusa, lalo na sa mga taong lumalapastangan sa Kanyang pangalan. Kamakailan lang po, nabalitaan natin ang nangyari sa LA, California. Nagkaroon ng kahindik-hindik na sakuna. Buong lugar ay nilamaw ng naglalagablab na apoy o yung tinatawag nating wildfire. Dahil sa paglapastangan nila at di pagkilala sa isang Diyos na makapangyarihan. Kapangyarihan din ng Diyos ang humatol at nagparusa sa kanila. Pangatlo po, if God is omnipotent, God sustains all things by His power. God to exercise His power, He need only to speak sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Mababasa po natin yan sa unang aklat ng Biblia, Genesis 1:3, verse 3. Ano pong sabi doon? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Lahat ng sabihin ng Diyos nangyayari, natutupad. Makapangyarihan ang Kanyang mga salita at walang sino mang makapananaig sa Kanyang mga salita. Kung kaya ang Kanyang mga salita ay di po dapat baliwalain. Sa iyong buhay, kapag dumarating ang mga pagsubok, dumadating ang mga hamon sa buhay at tila ang Diyos na ito ay parang mahina at walang kapangyarihan at walang kakayanan para tulungan ka. Ganun ba talaga ang Diyos na omnipotent? Dahil ang ating Diyos ay soberano, makapangyarihan, at higit sa lahat wala talaga siyang bagay na hindi niya kayang gawin. At walang mga bagay sa atin o mga pangangailangan natin na hindi niya kayang tugunan. Ang tanong lang po sa atin, alam ba natin ang Kanyang kalooban? Alam ba natin ang Kanyang mga pamamaraan at pagkilos upang tayo Kanyang maabot at matalungan? Meron tayong ninanais at minsan yun ang gusto nating mangyari. Subalit mas mabuti ang plano at layunin ng Diyos sa atin. Nakadalasan ay hindi natin yun makita at maunawaan. Kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos na minsan ay humahantong sa mga pagdedesisyon na mali. Minsan gumagawa tayo ng labag sa Kanyang kalooban. At dito pumapasok yung kasabihan ng mga Pinoy na ano po yun? Kapit sa patalim. No choice daw. Walang wala eh. Ganun ba talaga yung taong may kinikilalang Diyos? Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang omnipotent God. Ngayon naman ay ating tunghayan ang isa pang niyang katangian, ang pagiging omnipresent. Ano naman ito? Sabi diyan, God is present everywhere at all times, and that His divine presence encompasses the entire universe. Ang Diyos ay nasa lahat po ng dako, sa lahat ng pagkakataon. Ito ang isang
pangkatangian ng ating soberanong Diyos. Hindi po siya maikakahon o nasa isang lugar lamang dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, hindi siya kayang limitahan sa isang lugar lamang o sa isang pagkakataon. Siya ay nasa lahat ng dako, sa bawat pagkakataon at sa lahat ng oras. Ating tunghayan ang mga talata na magpapakita ng katangian niyang ito. Atin pong basahin yung Awit 139 verse 7 to 12. Sabi po doon, saan ako makakapunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako man ay makalipad, umiwas pasilangan, o kaya ang tirhan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yung gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ano po? Kinilala ng salmista ang katangian ng Diyos na nasa lahat ng dako at ipinakita din dito na kailanman hindi tayo makakaiwas sa Kanya at hindi din tayo makakapagtago sa Kanya kahit ito'y sa pusikit na kadiliman. Ibig sabihin kahit nasaan tayo at anuman ang ating ginagawa, kita Niya, hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Alam Niya kung mabuti o masama ang ating ginagawa at anuman ang ating kalalagayan. Hindi yon nakalilingid sa Kanya. Ang isang tunay na Diyos, kayang-kaya tayong tulungan at maabot Niya. Walang malayo, walang mahirap sa Kanya. Hindi na natin kailangan pang magpunta kung saan-saan. Hindi na natin kailangang makipagsiksikan sa traffic o makipagbaldahan sa maraming mga tao para makahanap ng kasagutan sa ating mga panalangin, maranasan ang Kanyang presensya o maranasan ang Kanyang pagkilos o kapangyarihan. Ang Diyos ay isang panalangin lang ang layo sa atin. At ang isang tunay na mananampalataya at ang isang taong may tunay na kaugnayan sa Kanya ay ang presensya ng Diyos ay lagi niyang kasama sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa Kanya. Yan. If God is omnipresent, ito po yung una na makikita natin. There is nowhere we can go where God is not. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa panahon natin ngayon, napakaraming tao ang nag-aakala na ang Diyos ay nasa isang partikular na lugar lang, gaya ng simbahan. O di kaya ay pag may nabalitaan ng mga milagrong nangyayari o himala sa isang lugar o mga aparisyon na tinatawag ng iba, ay nandun daw ang Diyos, nandun daw ang mga himala at nandyan ang pag-asa ng maraming tao. Na sila ay gagaling sa mga karamdaman at matutugunan ang kanilang mga kahilingan at dasal. At nandun kaya dinarayo, pinipilahan, pinagkakaguluhan, kahit nasa bingit sila ng panganib, okay lang, mahawakan lang daw o maipuna sa puon yung kanilang mga tuwalya ay sapat na. At ang tawag nila sa act na yon ay pananampalataya daw. Ngunit sa Biblia maliwanag na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, gaya na lang ng binasa natin kanina. Kaya mali na isipin na ang Diyos ay nasa isang partikular na lugar lamang. Ngunit ang totoo, ang Diyos ay lagi nating kasama saan man tayo magpunta. At dahil ang Diyos ay lagi nating kasama, ito po yung pangalawa. God sees all things all the time. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kita niya lahat ng bagay sa lahat ng oras at pagkakataon. Lahat ng ating ginagawa, alam ng Diyos. Kita niya kung tayo ay gumagawa ng mabuti o masama. Basahin po natin ang isang talata mula sa Kawikaan 15:3. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang binamasdan. Ang paningin niya ay nakatutok sa atin. Tayo ay minamasdan. Hindi pwedeng isipin na nakakalingat ang Diyos, hindi po. Kitang-kita niya kung tayo ay tapat sa Kanya o hindi. Kung kaya, ito naman yung pangatlo.
There are no secret sin. Wala tayong may tatago sa Kanya. Maging yung ating mga pinakatatago at lihim na kasalanan, lahat sa Kanya ay lantad. Kung sa ibang tao, makakapagtago tayo ng ating mga kasalanan, at kapag araw ng linggo ay parang banal na banal tayo. Alam ng Diyos ang tunay nating pagkatao. Makakapaglagay tayo ng maskara sa iba, makakapaglihim tayo sa iba ng ating mga kasalanan, pero sa ating Diyos ay hindi. Wala tayong maitatago sa Kanya. At kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Lagi natin siyang kasama. Anong sabi sa Mateo 28:20b? Ito po ang sinasabi. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Lagi natin siyang kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi siya umaalis. Hindi siya natutulog. He is always present. Ating tunghayan naman, yung pangatlong katangian niya, yung omniscient. Sabi diyan, a God who has complete knowledge of all things, past, present, and future. This includes the actual and the possible. Yan. Ang Diyos, ang marunong sa lahat, alam niya ang lahat ng bagay, walang bagay na nalilingid sa Kanya. Alam niya ang nakaraan, pangkasalukuyan at ang hinaharap. Walang hanggan ang Kanyang karunungan at walang sino man ang makahihigit sa Kanya pagkat siya ay Diyos. Ating tunghayan yung sinasabi sa Isaiah 46:10. Ano po ang sabi doon? Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay at walang bagay na nakalilingid sa Kanya. Hindi siya yung Diyos na patsamba-tsamba. Lahat ng Kanyang gawin ay may katiyakan at tinitiyak niyang mangyayari iyon. Hindi siya dumidepende sa magiging tugon ni numan at saka siya magpapasya. Hindi po ganun ng Diyos. Ang Kanyang mga plano, sigurado, ganap at lubos na may katiyakan. Hindi siya magkakamali. Lagi nating alalahanin na hindi natin siya katulad. Tayo'y tao lamang na Kanyang nilikha. At kailanman hindi natin maaabot ang Kanyang kaisipan at pangunawa. Ito yung problema sa maraming tao ngayon, masyadong nagmamarunong. Gaya na lamang nung likhay ng Diyos ang halamanan ng Eden. Ang malaking tanong ng mga tao, bakit pa nilagyan ng punong ipinagbabawal? Nagkasala tuloy ang tao. Hindi ba daw alam ng Diyos na magkakasala ang tao? Yan ang isipan ng isang nilalang lamang ng Diyos na mula sa putik o alikabok. Kino-question niya ang kanyang manlalalang at ang nabubuo sa kanyang makitid na isipan na ito. Isang malaking pagkakamali ang inyong paglikha. Isang malaking pagkakamali ang paglalagay nyo ng punong iyan. Marahil, yun ang kaisipan ng iba. Unang-una, dapat makita ng nilalang na ito ang karapatan ng kanyang manlalalang. At ito ang madalas na hindi nakikita ng tao, kung kaya humahantong siya sa pagtatanong at pagmamarunong sa kanyang manlilikha. Isang ilustrasyon at halimbawa ay yung karapatan ng magpapalayok. Sabi po sa Isaiah 18, verse 4-6, ito po yung sinasabi. Kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Yun po sabi. Hindi kailanman maaaring sabihin ng putik o luwad sa kanyang magpapalayok na gawin mo kung isang maringal na kasangkapan. Ayaw ko ng isang pangkaraniwang kasangkapan lamang. Sa halip, nasa kamay ng magpapalayok ang pagpapasya ng anumang naisin niyang hugis at ginawa niya iyon para lamang sa kanyang kaluguran. Ang Diyos ang ating magpapalayok at siya ang higit na may karapatan kung anuman ang kanyang naisin
at lahat ng kanyang gawain ay para lamang sa kanyang kaluguran at kaluwalhatian. At tayo ang putik at luwad na kanyang hinuhulma ayon sa kanyang nais. Hanggat hindi natin nakikita ang karapatan niyang ito, hanggat hindi din natin nakikita ang ating tunay na katatayuan, mananatili ang ating pagmamatigas at pagmamarunong sa magpapalayok na ito. Ano po? Ito po yung if God is omniscient, ito po yung una nating makikita dyan, nothing is beyond God's knowledge. Sabi po sa Job 28, 23 and 24, ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroon ang tunay na karunungan. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niya lahat ang nasa ilalim ng langit. Walang bagay na hindi alam ang Diyos at lahat ay kanyang nababatid dahil siya ay Diyos. Kaya walang sino man ang makapagsabi na masigit ang kanyang karunungan, masigit ang kanyang nalalaman o ang Diyos ay nagkamali sa kanyang mga pagpapasya at ginawa. Siya ay Diyos na marunong sa lahat dahil yung karunungan sa kanya iyon nagmula. Ano po yung pangalawa? All things are perfectly known to God. Basahin po natin yung awit 139 verse 1 to 6 and 13 to 16. Ito po yung sinasabi. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawin ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Sabi naman po sa verse 13 to 16, yan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako rong sa iyo ay hindi nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ito yung karunungan ng Diyos na walang sino man ang makakapantay. Kinilala ni Haring David na ang Diyos na kinilala niya ay ang Diyos na lumalang sa kanya. Hindi pa siya nagiging tao. Alam na ng Diyos kung kailan ang hangganan ng kanyang buhay. At habang nasa loob siya ng sinapupunan ng kanyang ina, ang Diyos ding ito ang humuhugis at nagbibigay ng sangkap sa kanyang katawan habang lumalaki sa sinapupunan ng kanyang ina. Kinilala rin niya na sa Diyos na ito, wala siyang may tatago. Ang lahat ay lantad sa kanya at walang bagay na maililihim sa Diyos. Atin naman pong tunghayan yung pangatlo. God cannot be surprised, shocked, or taken off guard. Ang Diyos hindi siya nabibigla sa mga pangyayari anuman ito pagkat ang lahat ng ito siya ang nagtatakda. At nasa kanyang kapamahalaan ang lahat ng pangyayari. Gaya na lamang ng istorya ni Job. Hinayaan niya na subukin ni Satanas si Job upang ang kanyang pangalan ay maluwalhati. At gaya din ng lalaking bulag sa Juan 9. Anong sabi doon sa John 9:3? Sabi dito, sumagot si Jesus. Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi lingid sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi siya maaaring magtaka o magulat o mag-isip kung bakit nangyari ang isang bagay. Dahil lahat ng ito ay nasa kanyang kontrol
at pagtatakda. At lahat ng ito ay nangyayari upang ang kanyang pangalan ay mabigyang karangalan at luwalhati. Maging sa kaligtasan, hindi siya magugulat o mabibigla kung ang isang pusakal na kriminal ay tutugon sa kanyang panawagan. Magpapakumbaba at susunod sa kanya dahil iyon ay nasa kanya ding pagkilos. Pangapat po, ating pong tingnan. God always prepared for everything in advance. Ano po ang mababasa natin sa Mateo 6:8? Ito po yung nakasulat. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Hindi pa man tayo nananalangin. Alam na ng Diyos ang ating kailangan. Lalo na kung ito ay Kanyang kalooban. Siya ay laging handang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ano naman po sinasabi sa Ezekiel 11:5? Nilukuban ako ng Espiritu ni Yahweh at sinabi sa akin, sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh, mga Israelita, hindi lingid sa akin ang inyong mga pinagsasabi. Alam ko ang binabalak ninyo. Alam ng Diyos ang hakbang at balakin ng tao. Lahat ay lantad sa harapan niya kaya walang lihim na bagay sa kanya. Sa pantalata sa Isaias 46:10. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May dakilang palatuntunan ang Diyos at yun ay tiyak na mangyayari. Inihanda niya ang lahat para sa kanyang kaluguran lamang. Para po sa ating application, ating pong tingnan. Ating pong tingnan yung una. Ang Diyos ay omnipotent God. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala sa kanyang magagawa lamang. Ang Diyos ay kumikilos hindi lang sa ating pangangailangang pisikal, lalong higit sa ating pangangailangang espiritual. Ang Diyos po ay tumutugon, hindi lang po yung ating mga physical needs, pati po yung spiritual needs natin ay kanyang lalong higit na tinutugunan. Tingnan po natin yung pangalawa. Ang Diyos din natin ay omnipresent. Siya ay palaging available. Ang presensya niya ay lagi nating kasama. Saan man tayo magpunta. Palagi nating asahan ang kanyang pagsama. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. Lagi natin siyang kasama. Ito po ay kasama sa greatest gift, yung kanyang presensya. Ano po? Tingnan po natin yung pangatlo. Ang Diyos din natin higit sa lahat ay omniscient. Walang bagay na makalilingid sa Kanya. Alam niya ang ating hinaing, alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Siya ay palaging may nakahandang tulong sa atin. Sa kabilang dako naman, alam din niya ang lahat ng ating kasalanan at walang bagay na nalilihim sa Kanya. Ang tamang tugon, magsisi, magpakumbaba, at sumunod sa Kanya. Sa gabing ito, patuloy nating kilalanin ang Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung ilan lamang sa katangian ng ating tunay na Diyos. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman
kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin, at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo. Sa paglapit kong muli sa Diyos, nilingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin, at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin, yan ang nais ko sa buhay, makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Dalangin po tayo. Dalangin nga po namin na kayo makilala pa namin ng lubusan, Panginoon. Patuloy kayong magpakahayag sa amin. Aming idinadalangin ang aming pong mga alalahanin, kabigatan, mga pagsubok na kinaharap, mga hamon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na makatutugon sa aming pangailangan ng higit pa sa aming inaasahan, Panginoon. Dalangin po namin na masumpungan niyo kami na tunay na nagtitiwala at umaasa lamang sa inyo, Panginoon. Maging yung inyong presensya, patuloy naming pakanaisin sa aming mga buhay. Patuloy na makita namin ang inyong pagkilos, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga sa amin. Patuloy naming maranasan ito. At tunay nga po, Panginoon, na kayo ang Diyos na walang bagay na nakalilingid sa inyo. Alam niyo po ang aming nasa isip, alam niyo po ang laman ng aming mga damdamin. Tunay nga po na wala kaming may tatago sa inyo, lahat ay lantad. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na patuloy na magpakumbaba. Patuloy na sa inyo iasa ang lahat, Panginoon. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na magsuko ng aming mga buhay sa inyo. Pagharian niyo kami at tunay na kayo nga po banguna sa aming mga buhay.
Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na tunay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Raymar, sa mensahe ngayong gabi. Wala po kami ibang dalangin kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na nahamon at masumpungan na may katapatang ipinamumuhay ito at ibinabahagi sa ating mga mahal sa buhay at sa mga taong dinadala sa atin ng Panginoon. Ngayon naman ay ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa gawain ngayong gabi. Malaya po kayong mag-unmute, mag-raise hands o kaya naman ay message sa ating chat box at babasahin po namin. Muli po pinapaalala, meron po tayong breakout session at salamat po sa ating mga kapatid na nanood sa ating Facebook Live. Salamat po sa bawat isa na naririto sa ating Google Meet. Salamat din po sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat kila Kuya Raymar, kay Ate Dayan, kay Alex, sa ating pastor, Brother Rex, at sa bawat isa na naririto. Kung wala na po, sige po, tayo po ay mag-open cam para sa ating picture taking. Okay, wait po natin yung iba. Bilang po ako ng 3. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. See you po sa breakout sessions. Maraming salamat po. Oh.